Ang buhay nga aking ama ang naging kabayaran sa pagbenta sa akin ng aking madrasta sa isang lalaking may pag-isip ng isang siyam na taong gulang. Ngunit sa aming unang gabi bilang mag-asawa na siyang pinagtatawanan ng lahat, nagelo ang buo kong katawan sa isang nakakagulat na kilos na ipinakita ng aking asawa. Ipinagbili ako ng aking madrasta sa isang lalaking tinatawag na Bobo para may salba ang aking ama na may malubhang kanser sa baga at iisa na lang ang paraan para siya mabuhay. Pinagtawanan akong lahat ng nakakakilala sa akin. Sayang ang talinong batang yan ipinagbili lang sa isang bobo. Ngunit noong unang gabi namin sa isang malaking mansyon sa Laguna, habang mag-isa akong nakaupo sa malawak na kama sa aming silid, natanto ko ang isang bagay mula sa kilos na ipinakita ng aking asawa. Maaring siya ang maging kaligtasan ko. Isang malawak na hardin ang bumungat sa akin na may malaking lawa-lawaan sa gitna. Sabi nila, mahigit 4 na metro ang lalim nito. Dinala ako sa isang hiwalay na bahay ang aming magiging silid. At ngayon, narito ako, mag-isang nakaupo sa malawak na kama, unti-unti nang nawawala ang ingay sa labas. Tanging katahimikan ang nakahari. Tahimik akong nakaupo sa gitna ng malaking kama, napapalibutan ng mamahaling kurtinang gawa sa Italia. Suot ko ang isang napakamahal na damit, mahigpit ang hawak sa aking mga kamay, at hirap akong huminga. Lahat ay bago at kakaiba sa akin. Kahit ang makapal na kolorete sa aking mukha ay hindi maitago ang kaba at takot na bumabalot sa aking puso. Ang pangalan ko ay Lara, 25 taong gulang. Ngayon ang araw ng aking kasal, ngunit hindi ito bungangang pagmamahalan, kundi isang transaksyon. Kapalit ng malaking halaga para may salba ang aking ama na araw-araw ay nagtitiis sa sakit, ako ay naging manugang ng pamilya Reyes, ang may-ari ng Reyes Corporation. O mas tamang sabihin, ipinagbili ako nga aking madrasta, kapalit ng 150 milyong piso, nang hindi ko nalalaman. Ang lakas ng kabo ng dibdib ko, rinig na rinig ko ito, dahan-dahang bumukas ang pinto, napatingala ako sa gulat. At nang makita ko kung sino iyon, parang bumaksak ang aking puso. Ang pumasok ay ang aking asawa, si Marco. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling traje de boda, ngunit maluwag na ang kanyang kurbata at bahagyang magulo ang kanyang buhok. Sa ilalim ng malambing na ilaw, malinaw kong nakita ang kanyang mukha. Noong una ko siyang makita sa kasal, mukha siyang simple, ngunit ngayon ko lang napansin kung gaano siya kaguwapo. Matangkat siya, malapat ang balikat, matangos ang ilong at matipuno ang panga. Ang kanyang manipis na labi ay mahigpit na nakatikom, at ang kanyang nga mata ay kasing linaw ng isang lawas sa taglagas. Walang bahid ng anumang masamang hangarin sa kanyang nga itim na mata. Isang purong kagandahan na nakakapigil hininga. Kumukurap-kurap ang kanyang nga bilugang mata, puno ngang pagtataka at hiya habang nakatingin sa akin. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi tulad ng isang asawang pumapasok sa silid pangkasalan, kundi parang isang batang nakakita ng bagong laruan. Ate, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang pagsasalita ay may halong kamusmusan. Natatakot ka ba sa akin kasi? Bobo ako, tumingala ako at tiningnan siya. Ang kanyang nga mata ay puno ng takot. Hindi po. Mahina kong sagot. Hindi po ako natatakot. Talaga? Opo, talaga po. Ngumiti ng malapat si Marco. Lumapit siya sa isang kabinet at may kinuha. Isang maliit na supot na papel. Ate, dahan-dahan niyang sabi. Itinago ko to para sayo. Iniabot niya sa akin ang supot. Nanginginig kong kinuha iyon. Nang silipin ko ang loob, nakita ko ang 3 pirasong tinapay na may palamang cream, maingat na nakabalot. Sabi ni Yaya Elena, hindi ka raw kumain buong araw sa kasal, sabi ni Marco. Kinakabahan daw kasi ang nobya kaya nagugutom. Kaya itinago ko to para sa iyo. Gutom ka na, di ba? Nanginig ang aking mga kamay. Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Ang taong ito ay hindi masama. Oh, maaring may kapansanan siya, ngunit siya ang may pinakamalinis at pinakamabuting puso sa lahat. Salamat, nanginginig kong sabi. Lalo pang lumapat ang ngiti ni Marco. Ang init ng kamay mo, ate. Gusto kita. Nang gabing iyon, natanto ko, minsan, ang sakripisyo ay nauwi sa kataksilan,
ngunit ang isang tapat na puso na matatakpuan mo sa gitna nito ay kayang pawiin ang lahat ng sakit. 1 linggo ang nakalipas. Ang amoyng disinfektante ay bumabalot sa pasilyo ng ospital. Hindi ako makatayo ng maayos, nakasandal sa puting pader. Nanlalambot ang aking mga tuhod. Malala na po, kumalat na sa ibang parte ng katawan niya. Ang masalitang doktor ay umalingaw-naw sa aking tainga. Tinapan ko ang aking bibig. Hindi ako makahinga. May bagong gamot na galing Amerika. Isang uringang targeted therapy. Pero, makano po? Nanginginig kong tanong. 100 milyong piso. At wala ng ibang paraan. Hindi ko na narinig ang iba pa. 100 milyon. Ang numerong iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. Bumukas ang pintong ng klinika. Lumabas si tatay. Sobrang payat na niya. Ang aking ama, na dating isang malakas na empleyado na laging bumibiyahe. Ngayon ay mukhang napakaliit ng kanyang dating malapat na balikat. Lara, anak, tawag niya sa akin. Nanginginig ang kanyang boses. Tumingin ako sa malayo. Ayokong makita niya ang ngaluhang nakbabadiyang tumulo. Mahal na mahal ko si tatay. Noong 8 taong gulang ako, biglang bumuhos ang malakas na ulan habang pawi ako galing eskwela. Nanginginig akong nahihintay sa ilalim ng isang silong. Lara, sigaw ni tatay habang tumatakbo papalapit may dalang payong. Halos hindi siya makahinga. Tay, ang trabaho niyo po. Hayaan mo na yon. Paano ako magtatrabaho kung alam kong nababasa nga ulan ang prinsesa ko? Itinapat niya ang payong sa ibabaw ng aking ulo. Ang kanyang balikat ay agad na nabasa. Tay, sabay po tayo. Okay lang si tatay. Basta hindi ka mabasa ayos na. Pagdating namin sa bahay, basang-basa si tatay. Ako, ni isang pata ng ulan ay walang tumama. Kinagabihan, nilaknat siya, 1 linggo siyang may sakit. Pero ni minsan, hindi ko nakita sa mukha niya ang pagsisisi. Noong 10 taong gulang ako, field trip namin. Gabi bago noon, pagod na umuwi si tatay galing sa isang biyahe. Tay, field trip ko po bukas, alam nyo. Oo naman, ipakahanda kitang baon. Pero pagod po kayo, tay. Magpahinga na kayo. Okay lang, para sa field trip ng prinsesa ko. 4:00 ng madaling araw. Nagising ako sa ingay mula sa kusina. Dahan-dahan akong sumilip. Nandun si tatay, nagahandang baon ko. Maingat niyang binibilot ang itlog para gawing egg roll. Tay, gising ka na pala anak. Sandali na lang matatapos na to. Ngumiti siya ng malapat. Kitang-kita ang pagod sa kanyang nga mata, pero ang kanyang mukha ay masaya. At nung araw na natanggap ko ang sulat ng pagtanggap mula sa universidad. Tay, nakapasa po ako. Sigaw ko pagbukas kong pinto. Talaga? Napatayong sigaw ni tatay. Nakapasa ka, Lara? Opo. Sa kursong Business Administration. Matagal niyang tinitigan ang sulat. At bigla, tumulo ang kanyang ngaluha. Ang galing mo, anak. Pinahirapan mo yan. Mahigpit niya akong niyakap. Naramdaman ko ang pagyaning ngang kanyang nga balikat. Kung nandito lang ang nanay mo, siguradong matutuwa yon. Ang tunay kong ina ang tinutukoy niya. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan noong 5 taong gulang ako. Umiyak ako sa mga bisik ni tatay. Si tatay lang ang totoo sa akin. Ang nag-isang taong tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit may bago ng asawa si tatay. Dumating ang madrasta ko noong 7 taong gulang ako. Mukhang masaya si tatay. Noong una, mabait din sa akin ang madrasta ko kapag nandiyan si tatay. Lara, anak, kain na. Nagluto si nanay ng kapaborito mo. Pero kapag nasa biyahe si tatay, nag-iba ang lahat. Huwag kang kakain. Hindi kita isinama sa bilang. Pero, gutom po ako. Kung gutom ka, lumayas ka. Humanap kang pagkain mo sa labas. Itinaboy niya ako palabas ng bahay. Sa isang eskinita noong dekada 90, nakaupo ako sa tabing pader. Yakap-yakap ang aking tiyan. Kahit nasa hirap at lungkot, ako'y hindi iiyak. Nanginginig kong kinakanta ang theme song ng Chandy Candy, isang palabas na madalas naming panoorin ni tatay. At kahit na si Lola ay di ko na nasilayan,
Tumulo ang aking maluha. Kasalanan mo kung bakit namatay ang tunay mong ina. Malas ka. Iyon ang laging sinasabi ngang madrasta ko kapag wala si tatay. Tiniis ko ang lahat. Dahil alam kong malulungkot si tatay kapag nalaman niya. Ganun ang buhay ko sa loob ng 18 taon. Gabi iyon pagkatapos naming manggaling sa ospital. Tulala akong nakaupo sa sopa, 100 milyon. Paano ako, isang baguhang empleyado sa isang maliit na kooperatiba, makakahanap ng ganong kalaking pera? Biglang may nagdoorbell. Lumapit ang madrasta ko sa pinto. Sino dyan? Galing po sa matchmaking service. Sa salitang iyon, napaangat ang ulo ko. Binuksan ng madrasta ko ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa 50 anyos, formal ang kasuotan. Tuloy po kayo, dito po tayo sa sala. Kakaiba ang sigla sa boses ngang madrasta ko. Sinabi niyang dati siyang nagtrabaho sa isang marriage agency at humingi siya ngang pabor sa may-ari. Hindi ako makahinga. Nung nagtatrabaho ako doon, pagpapatuloy niya, nalaman ko na ang mga mayayamang pamilya, pinipili talaga nila ang mapapangasawa ang anak nila. Tatangayo sana ako. Lara, umupo ka diyan. Makinig ka, sabi ng madrasta ko. Umupo ang babae sa sopa. Isang VIP matchmaker daw. May inilabas siyang nga dokumento mula sa kanyang bag. Ito po ay para sa anak ng pamilya Reyes, may-ari ng Reyes Corporation. Maganda po ang alok. Anong makondisyon? Tanong ang madrasta ko. Wala pong hihinging anumang dote o gamit. Sila pa po ang magbibigay ng malaking halaga at huminto sandali ang matchmaker. Magbibigay po sila ng 150 milyong piso bilang dowry. Parang tumigil ang paktibok ng puso ko. 150 milyon. Ang lalaki po ay naaksidente 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang pag-isip niya ay parang sa isang 9 na taong gulang. May kapansanan po ba siya? Nanginginig kong tanong. Mahirap pong sabihin ganun pero, bobo po ang tawag sa kanyang iba. Ang tamang tawag daw po ay psychogenic amnesia na may mental regression. May takot din po siya sa tubig. Tumingin sa akin ang madrasta ko. Lara, maililigtas mo ang tatay mo. Sapat na ang 100 milyon para sa operasyon. At nagpatuloy siya at kailangan din natin ng panggastos. Nanlamig ang buo kong katawan. Pag-isipan niyo po, sabi ng matchmaker, iniwan ang kanyang calling card. Tawagan niyo na lang po ako. Pagkaalis ng matchmaker, hinarap ko ang madrasta ko. Nay, sa 150 milyon, kukunin niyo rin ang para sa inyo. Aba, siyempre, anak kita ang ibibigay ko. Hindi niyo po ako anak. Ano? Para kay tatay ang gagawin ko, hindi para sa inyo. Ngumisi lang ang madrasta ko. Pareho lang naman ang kalalabasan, diba? Gusto mo ring iligtas ang tatay mo. Wala akong masabi. Dahil tama siya. Lumipas ang ilang araw. Nagdesisyon na ako. Kailangan kong iligtas si tatay. Sinabi ko sa madrasta ko, pumapayag na po ako. Talaga? Opo. Pero ako po ang pipirma sa kontrata. Sige, bahala ka. Madali siyang pumayag. Pagkatapos ng 4 na araw, pumunta ako sa opisina ng matchmaker. Nasa ika-10 palapag ito ng isang gusali sa Makati. Welcome, Lara. Masaya niyang bati. Maupo ka. Nagdesisyon na po kayo? Opo. Gagawin ko po. Kinuha ko ang ballpen. Ngunit, pero hija, dahan-dahang sabing matchmaker. Ang nanay mo ay nagpunta dito 3 araw na ang nakalipas. Natigilan ang kamay ko. Po, pumirma na po siyang kontrata. Pumayag na siyang ipakasal ka. Parang nabingi ako. Impossible po. Heto po, inilabas niya ang nga papeles. Isang kontrata. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng madrasta ko. Halagang ang kontrata, 150 milyon. 100 milyon para sa operasyon, 50 milyon para sa panggastos. Nankini ang poses ko. Ito, nauna na po ang nanay ninyo. Hindi ko po inasahan na darating pa kayo. Pero okay lang naman po, di ba? Pareho lang naman ang mapapangasawa. Hindi ko mabitawan ang mga papeles, 150 milyon. Kinuhang madrasta ko kahit ang parte ko na dapat ay para sa akin.
Nanginig ang kamay kong may hawak na ballpen. Alam ko man o hindi, mauna man siyang ibenta ako o ako mismo ang pumayag, ang mahalaga ay may ligtas ko si tatay. Pag-uwi ko, palubok na ang araw. Pagbukas kong pinto, nakita ko ang madrasta ko sa sala. Nakaupo, naghihintay. Galing ka sa opisina ng matchmaker. Opo. Nalaman mo na pala, kalmado ni Yang sabi. Nay, tiningnan ko siya ng diretso. Bakit niyo po ginawa yon? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Dahil alam kong papaya ka rin naman. Para iligtas ang tatay mo, kailangan mong magpakasal. Anong masama kung kukunin ko ang para sa akin? Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Hindi po ako nagpapakasal para sa inyo. Para po kay tatay. Wala akong pakialam. Pareho lang ang resulta. Tumayo siya. Sa susunod na linggo ang kasal mo. Maghanda ka. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo doon. Nanlambot ang aking matuhod ngunit hindi ako bumaksak. Kahit nasa hirap at lungkot, ako'y hindi iiyak, mahina kong kinanta. At kahit na si Lola ay di ko na nasilayan. Tumulo ang aking mga luha. Lumipas ang isang linggo. Sa araw ngang kasal, una kong nakita ang lalaking matangkat at guwapo. Pero ang kanyang nga mata ay walang buhay. Hello? Ngumiti siya ng malapad. Para talaga siyang isang siyam na taong gulang na bata. Ang ganda mo ate. Salamat po. Ikakasal na tayo? Opo. Wow, talaga. Sabi ni mama may darating daw na magandang ate. Pumalakpak pa siya. Kumirot ang puso ko. Wala siyang kamalay-malay sa lahat. Naging tahimik ang kasal. Kumalat ang sismis sa buong lugar. Ikakasal daw pero hindi man lang nag-imbita. Kawawang bata, ipinagbili sa may kapansanan. Dahil sa pera, siyempre, mayaman ang pamilya. Narinig ko ang lahat ng iyon, pero sinubukan kong huwag pansinin. Tanging malalapit na kamaanaang dumalo sa isang hotel. Pagkatapos ng isang family picture, sumakay na ako sa kotse papuntang Laguna ni hindi nakadalo si tatay dahil sa kanyang sakit. Siguro mas mabuti na rin para hindi niya makita ang ganitong klaseng kasal. At ganon pagkatapos ngang isang kasal na hindi ko may pagmamalaki, narito ako ngayon sa silid na ito, isang kagat sa tinapay na bigay nga aking bobong asawa. Ang tamis ngang cream ay kumalat sa aking bibig. Nanikip ang lalamunan ko. Ang pasasalamat na baka may ligtas ko si tatay at ang lungkot sa aking sinapit, nakunahan sa pakpata ang aking ngaluha. Ako ay para lang isang tagapag-alaga para sa kanya. Masarap? Tanong ni Marco. Opo, masarap po, sagot ko. Buti naman, masaya niyang sabi. Akala ko kasi iyak ka kapag gutom ka. Ayoko, non. Iyak kapag gutom, tanong ko. Oh, tumango siya. Umiyak kapag gutom, di ba? Naalala ko. Kakaiba ang tonong kanyang boses. Parang sigurado siya pero kasabay nito ay may halong pagkalito. Nung nakita kita, naisip ko agad na kailangan kitang bigyan ng tinapay. Hindi ko alam kung bakit, pero yon ang pumasok sa isip ko. Bumaksak ang puso ko, nanginginig ang hawak kong tinapay. Posible kayang siya ang batang lalaki 18 taon na ang nakalipas? Pero impossible. 9 na taon lang ang pag-isip niya ngayon. At sabi nila, lahat ng alaala niya bago ang aksidente, 3 taon na ang nakalipas ay nawala. Marco, dahan-dahan kong tanong, pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Oo naman. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hinawakan ko ito. Mainit. Malaki at matigas na kamay. Ang init din ngang may mo. Ate, ngumiti siya. Takot ako sa tubig. Pero kapag hawak ko ang kamay mo, hindi na ako natatakot. Tubig? Oh, tumango siya. Natatakot ako pag nakakakita ako ng tubig. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makahinga. Pero pag hawak ko ang kamay mo, okay lang. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Huwag kang alis sa tabi ko, ha? Opo, sagot ko. Hindi ako alis. Umupo siya sa tabi ko. Naubos ko ang tinapay. Gutom na gutom pala ako. Ubus mo na. Eto pa isa. Huwag na po. Busok na ako. Salamat, Marco. Hindi niya mapigilan ang tuwa. At bigla, nagsimula siyang humimik. Kahit nasa hirap at lungkot,
Ako'y hindi iiyak, nagpatuloy siya, at kahit na si Lola ay di ko na nasilayan. Nagelo ang buo kong katawan. Iyon ang team song ng Candy Candy. Ang kantang kinakanta ko noong bata ako. Ang kantang kinakanta sa akin ni tatay. Ang kantang kinakanta ko sa eskinita habang umiyak. Marco, nanginginig kong sabi. Saan mo natutunan ang kantang yan? Ha? Tumingin siya sa akin. Ito? Ewan. Pero bigla ko na lang naalala. Nung nakita kita, naalala ko ang kantang to. Hindi ko alam kung bakit. Nagtaka siya. Alam mo rin? Opo, halos hindi lumabas ang boses ko. Alam ko rin po. Kanta tayo, masaya niyang sabi. Sabay tayo. Sa nangingini na boses, sinimulan ko ang kanta. Kahit nasa hirap at lungkot, ako'y hindi iyak. Sumabay si Marco. At kahit na si Lola ay di ko na nasilayan, sabay kaming kumanta. Ito ay team song ng isang palabas noong dekada 80 tungkol sa isang ulilang batang babae na matatak na hinarap ang buhay. Hindi ko mapigilang umiyak. Bakit paluluha? Natapos ang kanta. Tiningnan ako ni Marco. Ate, umiyak ka? Hindi. Pinunasan ko ang aking mga luha. Umiyak ka, sabi niya. Hinawakan niya ang aking pisngi. Huwag kang iyak, ate. Parang tumigil ang paktibok ng puso ko. Hindi dapat umiyak si Candy. Dapat matatak si Candy. Po? Tanong ko. Nagulat si Marco. Anong sinabi ko? Sinabi niyong Candy, sabi ko. Hindi daw dapat umiyak si Candy. Talaga? Nalito siya. Bakit ko sinabi yon? Sumasakit ang ulo ko. Parang may maaalala ako pero hindi ko matandaan. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Okay lang, hinawakan ko ang kanyang kamay. Dahan-dahan lang. Okay lang. Ate, tumingin siya sa akin. Parang nakita dati, pero hindi ko alam kung saan. Ako rin po, mahina kong sabi. Pamilyar ka sa akin, Marco. Ipinikit ko ang aking mata. Naalala ko ang isang pangyayari 18 taon na ang nakalipas. 7 taong gulang ako noon. Kararating lang ng madrasta ko. Kapag nasa biyahe si tatay, pinalalayas niya ako. Umalis ka. Hindi ka kakain ng hapunan. Naglakad-lakad ako sa madilim na eskinita. Kakaunti lang ang ilaw noon. Umupo ako sa tabing pader. Gutom at takot. Nagsimula akong umiyak habang kinakanta ang kantang tinuro ni tatay. Kahit nasa hirap at lungkot, ako'y hindi iyak. Bigla, may nagsalita. Bakit ka umiyak? Isang boses ngeng batang lalaki. Tumingala ako. Isang batang lalaki na siguro mga 9 na taong gulang ang nakatayo sa harap ko. Matangkat at malinis ang damit. Gutom po kasi ako, sagot ko. Gutom ka? May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang tinapay. O sa iyo na to. Salamat po. Kinuha ko ang tinapay at kinagatan. Ang tamis. Masarap? Tanong niya. Opo. Buti naman, ngumiti siya. Anong pangalan mo? Lara po. Sagot ko. Lara, tumango siya. Magandang pangalan. Ako si Marco. Umupo si Marco sa tabi ko. Nakinig sa kanta ko. Anong kanta yan? Candy Candy po. Theme song ng palabas tungkol sa isang ulilang matatag. Kung ganun, ikaw si Candy, sabi niya. Po. Nagtaka ako. Ikaw si Candy, ngumiti siya. Mag-isa kang umiyak sa eskinita, pero matatak ang kinakanta mo. Hindi po ako si Candy, sabi ko. Mahina po ako. Hindi hinaplos niya ang buhok ko. Ikaw si Candy. Ang pangalan mo ngayon ay Lara Candy. Dapat maging matatag ka tulad niya. Ang ganda, diba? Huwag ka nang iyak ha? Tumango ako. Kuya, tanong ko. Bakit po kayo nandito? Nasaan po ang bahay nyo? Itinuro ni Marco ang isang malaking bahay sa dikalayuan. Dun, pero lumabas ako kasi nababagot ako. Ang laki po bahay nyo. Oh, bumuntong hininga siya, pero hindi masaya. Laging akong sinasaktan ng kuya ko. Buti ka pa, malaya. Hindi po ako malaya, sabi ko. Takot po ako sa nanay ko. Sa madrasta ko po. Galit siya sa akin. Pareho pala tayo. Ngumiti si Marco. Ako naman galit sa akin ang kuya ko. Makaibigan na tayo, si Candy at ako. Makita tayo dito lagi ha? Opo. Sa unang pagkakataon, ngumiti ako. Simula nun, madalas nang pumunta si Marco sa eskinita. 2 o 3 beses sa isang linggo
para makipakita sa akin. May dala siyang tinapay, minsan, kendi, umupo kami sa tabingang pader at nagkwentuhan. Isang buwan ang lumipas. Isang araw, sinabi ni Marco, Lara, "Pau, hindi na ako makakapunta dito." "Bakit po?" Nanginginig kong tanong. Nalaman ng kuya ko, sabi niya, na lumalabas ako sa gabi, pinagalitan ako, pasensya na, pero huwag kang mag-alala, ikaw si Lara Candy, di ba? Kaya mong maging matatag. Huling beses niyang hinaplos ang buhok ko. "Huwag kang iyak, ha?" "Opo." Pinigilan ko ang aking luha. Iyon na ang huli. Hindi na bumalik si Marco. Minulat ko ang aking nga mata. Nasa silid na ulit ako. Katabi ko si Marco. 18 taon na ang lumipas. Ang batang iyon ay 27 taong gulang na ngayon. Ngunit ang kanyang isip ay nanatili sa 9 na taong gulang. Hindi niya ako naalala. O baka hindi niya lubusang nakalimutan. Baka nasa isang sulok ng kanyang isipan, nandun pa rin ang alaala. Ang pagnanais na bigyan akong tinapay. Ang kantang candy. Ang nga salitang huwag kang iyak. Hindi ito nakataon lang. Siya nga ang batang iyon. Muli kaming nakita pagkatapos ng 18 taon. Ang bahay na pinagbentahan sa akin ng aking madrasta ay ang bahay kung saan nakatira si Kuya Marco. Ang tadhana ay malupit ngunit mahiwaga. Nalilito ako. Pero kasabay nito, nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan. Hindi siya isang estranghero. Siya ang mabait na batang lalaki 18 taon na ang nakalipas. Ang batang nagbigay sa akin ng pangalang Lara Candy. Pagkatapos kumain, humikap si Marco. "Ate, puwede ba tayong matulog ng makatabi?" Natigilan ako. Sabi ni Mama, dapat daw makatabi matulog ang mag-asawa. Sabi nila, ang pag-isip ni Marco ay tulad ng sa isang 9 na taong gulang, ngunit ang kanyang katawan ay sa isang adulto. Napangiti ako ng mapait, lumapit siya sa kama at lumikha ito ng ingay. Nang humiga siya sa tabi ko at iginalaw ang kumot, nanigas ang aking katawan, bigla niyang ipinulupot ang kanyang braso sa aking baywang. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. "Kapag katabi kita, ate, hindi na ako natatakot." Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga at maya-maya lang, mahimbing na siyang natutulog. Ang kanyang pahinga ay payapa at ang tibok ng kanyang puso na nararamdaman ko sa aking likod ay kalmado. Hindi niya ako ginawan ng kahit anong masama, nakayakap lang siya sa akin hanggang sa makatulog. Unti-unting nawala ang aking takot. Ang tensyon sa aking katawan ay napalitan ng ginhawa. Uminit ang aking puso. Hindi siya ang lalaking inakala ko. Muling tumulo ang aking mga luha, ngunit iba na ang dahilan ngayon. Tumingin ako sa kisame. Parang panaginip ang araw na ito, ipinagbili ako. Ngunit ang lalaking pinakasalan ko ay ang batang nakilala ko noon. Ang batang tumawag sa aking Lara Candy. Ang batang nagsabing huwag akong iyak. Ang batang nagbigay sa akin ng tinapay. Lumingon ako at tiningnan si Marco. Ang kanyang natutulog na mukha ay payapa. Lumipas man ang 18 taon, ang busilak niyang puso ay hindi nagbago. Naalala niya ako sa isang sulok ng kanyang isipan, hindi niya ako lubusang nakalimutan. Sa pag-isip nito, muli akong nayak. "Marco, bulong ko. Ako to, si Lara Candy. Nakita tayo ulit pagkatapos ng 18 taon. Tulo pa rin siya." Ngunit mas humigpit ang hawak niya sa aking kamay, para bang sumasagot siya. Nang gabing iyon, natulo ako sa tabi ni Marco. Kasama ang pangalang Lara Candy na muling nakbalik pagkatapos ng 18 taon. Nalaman ko ng gabing iyon na ang tunay na kabutihan ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. May mga bagay na hindi kayang burahin ng 18 taon, at iyon ay ang isang pusong tapat. Nagising ako sa sikat ng araw. Mahimbing pa ring natutulog si Marco sa tabi ko. May kumatok sa pinto. "Sino po yan?" Mahina kong tanong. "Ma'am, ako po ito, si Mila. Tutulungan ko po kayong mag-ayos." Pagbukas kong pinto, isang dalagang nakangiti ang bumungad. Sa likod niya ay isang babaeng mas matanda, si Yaya Elena, ang mayordoma. "Maari po ba naming ayusin ang silid?" Tumango ako.
Pumasok sila. Lumapit si Yaya Elena sa kama at itinaas ang kumot. Nakita niya ang ayos ng sapin. Walang bahit ng anumang nangyari. Malinis. Sandali siyang natigilan. Namula ang aking mukha at kumabo ang aking dibdib. Tahimik niyang inayos ang lahat, yumuko at lumabas. Naiwan si Mila. Hinawakan niya ang aking kamay. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Naintindihan po ni Yaya Elena ang lahat. Sinabi niya sa amin na gawin namin ang lahat para maging komportable kayo. Ngumiti siya. Espesyal po kasi si Sir Marco. Maging comfortable lang po kayo. Pinapasabi po ni Ma'am na bumaba na lang kayo para sa almusal kapag handa na kayo. Naluha ako sa kanyang kabaitan. Sa hapag-kainan, nandun ang aking biyenan, ang kapatid ni Marco na si Paulo at ang asawa nito, at ang bunsong kapatid na si Sofia. Nang makita ako ni Marco, bigla siyang tumayo. Ate, nandito ka na. Halos matumba ang kanyang upuan. Sumimangot si Paulo. Ngumiti ang aking biyenan. Umupo ka na, Marco. Nang maupo siya sa tabi ko, kumuha siyang isang pirasong tapa mula sa plato at inilagay sa kanin ko. Ate, kumain ka ng marami, sabi niya na may inosenteng ngiti. Marco, ang bait mo naman, sabi nga aking biyenan na may ngiti. Uminit ang aking puso. Kuya, hindi yan maubos ni ate, biro ni Sofia. Ngunit si Paulo ay walang imik at ang asawa niya ay nagbabasa ng diaryo. 2 taon lang, bulong ko sa sarili habang nakatingin sa hardin. Pagkatapos kong mailigtas si tatay, aalis na ako. Ngunit kumirot ang aking puso, naalala ko ang pagbibigay sa akin ni Marcong tinapay. Naalala ko ang kanyang mainit na boses. Mabait siya. Tumulo ang aking luha. Nanlabo ang aking paningin. Pagkatapos kumain, tinawag akong aking biyenan. Lara, halika muna sa sala. May pag-uusapan tayo. Umupo kaming lahat sa sopa. Nandun ang biyenan ko, si Kuya Paolo at ang asawa niyang si Angela at si Sofia. Ate, ako si Sofia. Masayang bati niya. Siya lang ang tanging mainit ang pagtanggap sa akin. Hello, Sofia. Ngumiti ako. Mrs., nagsalita si Paolo. Alam mo ba ang nilalaman ng kontrata? Opo, sagot ko. 2 taon. Tandaan mo yan. Isa lang itong kasal sa papel. Huwag kang masyadong ma-attach. Pagkatapos ngang 2 taon, maghihiwalay din kayo. Kuya, napatayong sabi ni Sofia. Ano ba yung sinasabi mo? Asawa siya ni Kuya Marco? Sofia, umupo ka. Sabi ngang kanilang ina. Tumingin sa akin ang aking biyenan. Lara, gusto na sanang ipadala ni Paolo si Marco sa isang institusyon. Po, simula nung aksidente. Pero tumutol ako. Anak ko si Marco kaya nakipagkasundo ako. Kung makakahanap akong mabait na asawa para sa kanya, hindi siya ipapadala sa institusyon. Tumingin siya sa akin. Lara, ituturing mo ba siyang tao o isang bobo? Sandali akong nag-isip. Naalala ko ang lahat ng nangyari kagabi. Ituturing ko po siyang isang mahalagang tao. Sagot ko, hindi po bobo si Marco. Isa po siyang taong may busilak na puso. Bahagyang gumaan ang mukhang aking biyenan. Salamat. Ngumisi si Paolo. 2 taon lang yan. Tandaan mo. Tumayo siya at umalis. Hinawakan ni Sofia ang aking kamay. Ate, salamat. Alagaan mo si Kuya Marco. Gabi na, nagbabasa ako sa sala nang lumapit si Marco. Ate, huhugasan ko ang paa mo. Nagulat ako. Sabi ni Yaya Elena, matutuwa ka raw kapag ginawa ko to. Dala niya ang isang palangganangang maligamgam na tubig. Lumuhod siya sa harap ko. Dahan-dahan kong inilubog ang aking mga paa. Sinimulan niyang masahihin ang mga ito. Masakit ba? Tanong niya. Hindi, okay lang. Ngunit masyadong madiin ang kanyang pagmasahe. Aray, mahina kong sabi. Sorry. Sa pag-atras niya, natabik niya ang palanggana at natapon ang tubig. Natigilan siya. Hindi ko mapigilang matawa. Okay lang, punasan natin. Kumuha kami ng tuwalya at sabay na nakpunas ng sahig. Hindi ka galit, ate. Bakit naman ako magagalit? Ang importante ay ang intensyon mo, Marco. Salamat. Ngumiti siya ng malapad. Napangiti rin ako. Masaya ako dahil sa kanya.
Kinagabihan, narinig ko ang isang magandang tuktok mula sa silid ng piano. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nandun si Marco, tumutuktok ngang isang kanta na hindi ang theme song ng Candy Candy. Ate, nandiyan ka pala, sabi niya. Gusto mo bang marinig ang iba? Tumango ako. Sinimulan niyang tuktugin ang nocturne ni Chopin. Perpekto. Walang mali, tama ang tempo, at punong damdamin. Napapalakpak ako pagkatapos. Ang galing mo, Marco. Talaga? Inosente niyang tanong. Oh, para kang profesional. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Paolo na may matigas na mukha. Ang ingay. Kuya. Nanigas si Marco. Anong alam ngang isang bobo sa paktok ng piano? Mapang-asar niyang sabi. Yumuko si Marco, punong lungkot, kumirot ang aking puso. Hindi po bobo si Marco. Nanjinjinig kong sabi. Tiningnan ako ni Paolo ng malami. Baguhan ka pa lang dito. Wala kang alam. Tinalikuran niya kami at malakas na isinara ang pinto. Pumasok ang kanilang ina na may malungkot na mukha. Marco, anak, okay ka lang? Opo, mama. Ngunit malungkot pa rin ang kanyang mga mata. Dapat pala hinayaan ko na lang siyang mag-aral ng musika. Sabi ngang biyenan ko, nangingilit ang luha. Pinilit ko siyang mag-aral ng business para sa kumpanya. Baka yon ang pagkakamali ko. Pagbalik namin sa silid, tahimik si Marco. Ate, galit sa akin si kuya. Hindi ko alam kung bakit, Marco, pero huwag mo siyang intindihin. Mabait kang tao. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Talaga? Ngumiti siya at niyakap ako. Gusto kita, ate. Gusto rin kita, mahina kong sabi. Ngunit may bumabagabak sa akin. Paano kung ayoko nang umalis pagkatapos ngang 2 taon? Paano kung hindi ko na kayang iwan si Marco? Tahimik akong umiyak ng gabing iyon para hindi niya malaman. Isang gabi, naglalakad kami ni Sofia sa hardin. Ate, hindi ka ba nagtataka? Tanong niya. Sa aksidente ni Kuya Marco 3 taon na ang nakalipas? Bakit? Nandun din si Kuya Paolo nung araw na yon. Nakita siyang hardinero. At ang sugat sa likod ng ulo ni Kuya Marco, sabing doktor, ganon daw ang sugat kapag pinalo mula sa likod. Nanlamig ako, pinalo mula sa likod, at nandun si Kuya Paolo. Lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Marco. Nakaroon na siyang lakas ng loob na maligo sa shower. Isang gabi, tinulungan ko siyang maligo sa bathtub. Sa una ay takot siya, ngunit kinantahan ko siyang theme song Candy Candy. Unti-unting nawala ang kanyang takot. Nagawa ko, ate, salamat sayo, masaya niyang sabi. Kinabukasan, masayang ibinalita ng aking biyenan na mag-isang naligo si Marco sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Umiyak kaming pareho sa tuwa, ngunit nagsimulang managinip si Marco. Parehong panaginip gabi-gabi. May isang bata sa tabing lava. Umiyak, nalulunod. Isang gabi, nagising siya na umiyak. Sumasakit ang ulo ko, ate. Bakit hindi ko maalala? Hawak niya ang laikot ng kanyang ulo, kung nasaan ang peklat. Isang hapon, habang naglalakad ako sa hardin, kinausap ako ni Sofia. Ate, nakita ko nun, pagkatapos iligtas ni Kuya Marco ang bata, may ginawa si Kuya Paolo sa tabing lawa. Tapos, isinakay niya agad si Kuya Marco sa kotse. Pinagsabihan niya akong huwag magsasabi kahit kanino. Umiyak siya. Kasalanan ko to. Niyakap ko siya. Hindi mo kasalanan. Ngayon sigurado na ako. May kinalaman si Paolo sa nangyari. Lumipas ang 1 buwan. Gabi-gabi, ang panaginip ni Marco ay nagiging mas malinaw. Iniligtas ko ang bata. Pag-ahon ko, nandun si Kuya. Nakakatakot ang mukha niya. Halit siya. Tapos, wala na akong maalala. Isang gabi, narinig ko siyang tumutuktok ng piano. Kinakanta niya ang theme song ng Candy Candy. Nasaan na si Candy? Yung batang babae na umiyak dahil gutom. Kamukha niya si ate. Naluha ako, naalala niya ako. Kinabukasan, kinausap ako ni Paolo. Mrs., tandaan mo ang kontrata pagkatapos ng 2 taon sa institusyon ang bagsak ng kapatid ko. Tao si Marco, sigwa ko. Hindi siya tao. Pabigat siya.
Poprotektahan ko ang asawa ko, matapang kong sabi. Magsisisi ka, banta niya. Nang gabing iyon, narinig ko si Paulo at ang asawa niyang si Angela na nag-usap. Paano kung bumalik ang alaala ni Marco? Kung ganoon, kailangan nating siguraduhin na hindi na yon mangyayari. Dumating ang anibersaryo ng aksidente ni Marco, isang malaking pagtitipon ng pamilya. Sa hapunan, matalim ang tingin sa akin ni Paulo. Pagkatapos kumain, nahilo ako. Nagisip ako, baka buntis ako. Gabi na, naglalakad ako sa hardin nang marinig ko ang pag-away ni Paulo at Sofia malapit sa lawa. Lazing si Paulo, "Kuya, itigil mo na to. Manahimik ka. Kailangang hindi makaalala si Marco." "Kuya, ang aksidente. Totoo ba?" "Oo," sigaw niya. "Ako ang pumalo sa ulo niya. Dahil isusumbong niya ako sa pulis sa pagnanakaw ko sa kumpanya. Nagelo ako. Bigla akong nakapak na sangga. Napalingon si Paulo at nakita ako." "Narinig mo lahat. Ipapapulis kita." Kung ganon, wala akong pagpipilian. Tumakbo siya papalapit sa akin. Hinabol niya ako at hinila patungo sa lawa. Huvak po. Itinula niya ako ng malakas. Nahulog ako sa malamig na tubig. Hindi ako makahinga. "Tulungan niyo ako." "Ate," narinig ko ang sigaw ni Marco. Bigla may tumalon sa tubig. Si Marco, walang bakas ng takot sa tubig. Hinila niya ako paayat. Pagaon namin, nakita namin si Paulo, may hawak na malaking bato. "Kuya," sabi ni Marco, ang boses niya ay iba, malalim, kalmado at seryoso, boses ng isang lalaki. "Ganyan din ang ginawa mo 3 taon na ang nakalipas, naalala ko na lahat. Nung sinabi kong gisusumbong kita, pinalo mo akong gabato sa likod ng ulo." Natigilan si Paulo, nabitawan niya ang bato. Dumating ang kanilang ina at si Sofia, kasama ang magwardiya. Lumuhod si Paulo, "Patawarin mo ako, kapatid." Dumating ang mapulis. May recording si Sofia ang pagamin ni Paulo. Dinakip siya. "Naalala mo ba ako, Lara Candy?" Tanong ni Marco sa akin, may ngiti sa kanyang ngalabi. 18 taon na ang nakalipas sa eskinita. Umiyak ako. Naalala niya ang lahat. Niyakap niya ako. 2 beses na kitang iniligtas. Pagkatapos ng ilang buwan, si Marco na ang namamahala sa kumpanya. Nakulong si Paulo. Ang aking ama ay gumaling na. At ako, lumalaki na ang aking tiyan. Isang hapon, dinalaw namin si tatay. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni tatay, umiyak. "Nalaman ko na lahat. Ipinagbili kang madrasta mo para lang mabuhay ako." "Tatay, okay na po ang lahat. Masaya po ako," sabi ko, "at makakaapo na po kayo." Umiyak si tatay sa tuwa. Isang araw, binisita kaming hardinero at ngang kanyang anak na si Leo, ang batang iniligtas ni Marco. Nagpasalamat sila. May dala siyang guhit siya at si Marco na makayakap. Gabi na, tumutugtog si Marco ng piano. Ang theme song ng Candy Candy. "Ang awit natin," sabi niya. Kinantahan namin ito ng sabay. "Hindi mo na kailangang magtiis ngayon," sabi niya, "dahil ang nga luha mo ay luha ng kaligayahan." Habang nakahiga kami, hinawakan niya ang aking tiyan. "Hello baby. Mahal na mahal ka ni Mama at Papa. Ang kasal na ito, na nagsimula bilang kabayaran sa buhay ng aking ama, ay naging kaligtasan ko pala. Iniligtas namin ang isa't isa. Ibinabalik ko ang kanyang maalaala. Ibinibigay niya sa akin ang tunay na pag-ibig." Nalaman ko na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa sakripisyo, ngunit nagtatapos sa isang himala. At ang tadhana, kahit maghintay pa ngang 18 taon, ay hahanap ngang paraan para muling magtagpo ang mga pusong para sa isa't isa. Ang pag-ibig ay kaligtasan. At ngayon, ako ay masaya. Panggabang buhay.